Mga kapatid, yung ating pong message kanina, the power of agreement, ay isa sa katuparan natin yun. It is a continuation ito because I will speak right now, this afternoon, about the power of one union with Christ. The power of one or union with Christ. Yan. For these 3 Sundays, beginning today, February 1, 8, and 15, ito yung series of teachings natin. The power of one. Okay. And ang ating prayer and fasting tomorrow, Monday, Tuesday, and Wednesday, nakakonect dito. At pagkatapos ng session natin ng February, then Pastor Joseph will speak to us about renewing of the mind. Explain natin yun bakit. Kasi that is the leading of the Holy Spirit na mabago yung thinking natin. Kasi yung totoong ikaw ay spirit being. That's why the Bible says, Jesus said, you must be born again. You must be born in the Spirit. When we were born in the Spirit, we become one with Christ. Okay? Yung spirit natin na buhay. We become alive. We are dead in our sins and we become alive. Because hiningihan tayo ng buhay. So, yung spirit being natin, yun yung ikaw at ako. Kasi yun yung namatay. When Adam and Eve disobeyed God, yung spirit being nila namatay yun. Yung personal relationship kay Lord namatay yun. At nabuhay lang muli yun nang ikaw ay kumilala kay Yesu Cristo. When you make Jesus the Lord of your life and you joined with the Lord, you become one spirit with the Lord. Nagets natin? Okay. So yung spirit natin, buhay ito. Kaya lang may battle. Yung spirit natin, tsaka yung physical life natin, naglalaban ito. At kung sino ang manaig, yun ang matagumpay. Kaya may mga Christians, kumbaga, defeated sila kasi ang nanaig sa kanila yung flesh instead of the spirit. So malaki ang kinalaman dito ng renewing of the mind. Kailangan mabago yung thinking natin, kailangan makontrol ng spirit being natin yung mindset natin. Kapag nakontrol yung mindset natin, then we will walk in the Spirit, we will live in the Spirit, we will be yielded to the Spirit, and we will be guided and directed by the Holy Spirit. Nagets natin yan? Maliwanag. Mabilis ba ako magsalita? Kasi gusto ko kayo gisingin. Gusto ko alive tayo ngayong hapong ito. Okay? At yung message natin, the prayer agreement kanina, exam natin yon. Magkakaroon tayo mamaya ng covenant group of prayer. Yung covenant 3. Covenant group of 3 na magpipray. So yung mga babae, mag-perform kayo ng 3. Okay? Sa mga lalaki, ito okay na to. Pastor Nel, Pastor Bong, Pastor Jerry, no? Parang prophecy na to. Amen. Lifting up or promotion. Kayo yung grupo. Okay? So si Pastor Joseph, pwedeng kasama niya si Pastor Mark at si Miko. Si Pastor Jonas, ang kasama niya ay si Aldrin at si Ace, no? Kayo muna. Meron pa bang lalaki dito? Ayan. So yun yung grouping na sa lalaki. Kayo mga babae, ayusin nyo mamaya ang grouping nyo. Magkakaroon tayo ng grouping mamaya. Okay? And please pray right now. Sabi mo kay Lord, sino ba yung magiging prayer partner ko? And kapag binigyan ka ni Lord ng prayer partner mo, siya na yung magiging ka-agree mo sa mga prayers mo. No? Kailangan meron tayong prayer agreement. Nagets natin? Hindi lamang natin pinakikinggan ang salita ng Diyos. We need to apply this. Because Jesus said, again and again, He always said this word, that if 2 of you agree on earth in anything that they ask, it will be done in heaven by my Father in heaven. And Jesus said, where 2 or 3 gathered in my name. And He said, I am there in the midst of them. So, kung nais mong laging kasama si Lord, kailangan may ka-agree ka. Di ba? Kasi sabi ng Ecclesiastes, sabi diyon, kumbaga yung 2 tali, hindi matibay, pero yung pangatlong tali, matibay yan. Cannot be broken. So kapag 3 kayo na nagpipray for one another, it will not be broken. It will be strong. You have that spiritual authority, and the Father will respond doon sa inyong panalangin. Okay? So kaya yung word natin kanina, may sinabi si Lord na kapag nanalangin kayo, when you call unto me, the Lord said, I will answer you. And He said, I will show you great and mighty things
na hindi mo pa nakita. Sino gusto makakita sa taong 2026 ng mga dakilang bagay na nais na gawin ng Lord sa iyo? Believe that. Amen. Maniwala ka. Angkinin natin ito. Okay? Kasi tama na yung panahon na papalit-palit tayo ng panahon pero paulit-ulit lang yung senaryo ng buhay. Walang power. No? Kailangan natin magkaroon ng power. Tapos na yung paikot-ikot ng buhay. Magkaroon tayo ng focus. Magkaroon tayo ng direction. Magkaroon tayo ng consistency. Okay? So the message this afternoon, the teaching this afternoon is about the power of one or union with Christ. Ito yung ating session, first session natin for this month of February 1. Our theme is this: establishing union as the foundation of divine alignment. Ma-establish natin yung union. Pagka sinabing union, yon. Ayan. Na nagkakaisa. No? Union. Nagkakaisa. Ang pagkakaisa, ito yung pundasyon. Ito yung saligan ng alignment. Dapat yung alignment natin kay Lord, meron itong foundation. Meron itong saligan. May matibay na tinatayuan. And that is our union with the Lord. Yung pakikipag-isa natin sa Panginoon. This afternoon, our objectives are these. First, to understand what it means to be one spirit in Christ. Maintindihan mo, Pastor, Kuya, ayan, ano ba ibig sabihin ng one spirit kay Kristo? Maging clear sa ito, magkaroon ka ng malalim na pagkaunawa tungkol dito sa tinatawag na isang espiritu. Hindi ka ibang espiritu. Di ba, minsan maririnig mo, may magsasabi, ibang espiritu nun na. Ibang klase yun na. Ibig sabihin, iba ugali nun na. Iba-iba yung pagkatao nun na. Dapat magkaroon tayo ng isang espiritu, isang ugali, isang pananampalataya, isang kaisipan, isang motibo. At ang motibo natin ay bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos sa buhay natin. Yan ang ating unang objective. Pangalawa, to recognize the power of one as the source of life, authority, and holiness. Maintindihan mo yung kapangyarihan ng isa. The power of one in Christ. The power of union in Christ as the source. Yung pakikipag-isa natin kay Kristo. Yun yung pinagmumulan ng buhay natin. The reason why we are alive, because of the life of Christ in us. Because of the nature of Christ. Because of the character of Christ. That all of us in this place will truly become the reflection. Ikaw yung salamin na makita si Kristo saya. No? That you think like Christ, you speak like Christ, you act like Christ. Nakatulad tayo ng Panginoong Jesucristo. Okay? As we behold Him, we become, nagiging isa tayo kay Kristo. Okay? So that is to recognize the power of one as the source of life, authority, and holiness. And then third is to apply daily practices to maintain our union in Christ. I-apply natin ito, i-practice natin ito araw-araw. No, mga kapatid, sabihin natin araw-araw. Hindi linggo-linggo. Hindi tuwing linggo, Christian ka, pagdating ng Monday, hindi. It should be an everyday life. Christianity is an everyday life. Araw-araw ito, ma-maintain natin. Kaya nga importante na maintindihan mo na you are a spirit being. That you are one spirit in Christ. The spirit mo dapat ang nabubuhay, lumalago sa'yo. When you sow in the Spirit, when you begin in the Spirit, you will end in the Spirit. When you begin in the flesh, you sow in the flesh, then you will reap the works of the flesh. Kaya tayo spirit being tayo. Spirit tayo, espiritu ka, pinanganak ka sa espiritu. Ang ipinanganak sa laman ay laman nga, ang ipinanganak na tao ay tao nga, ang ngunit ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Kaya itong pag-aaral natin na to, gagawin natin ito at kinakailangan maintindihan natin ito kasi merong harvest. Sabi mo sa katabi mo, merong harvest. Ayan, merong harvest, merong pag-ani. At kaya may pag-ani kasi nagsimula tayo sa espiritu. Pag nagsimula ka sa espiritu, continuous yun. Pag nagsimula ka sa flesh, meaning in your own will, in your own desire, hindi nagtatagal. Kaya yung iba sa inyo, di ba? Nagwiwi ng souls in your own way, in your own will. Then pagkatapos, paglipas ng ilang panahon, tigil na.
So walang continuity, walang consistency. Bakit? Because we began in the flesh. Ang sino mang tao nagsimula sa laman o sa kanyang sariling kagustuhan, sa gawa ng tao, hindi magtatagal. Ang gawa ng tao hindi magtatagal. Pero kapag gawa ng Espiritu, gawa kay Kristo, ito'y magtatagal. Amen? Magtatagal ito. Kaya yung ating pong tinatanim, yung ating pong ginagawa sa kaharian ng Diyos, pang matagalan. It is for eternity. And we should begin in the Spirit. So, we need to apply these practices to maintain our union, yung ating pakipag-isa kay Kristo. And our focus in our studies, sa ating pong pag-aaral, is understanding union in Christ as the foundation of divine alignment. Maunawaan mo, kapatid. Maunawaan mo, magkaroon ka ng malalim na pagkaunawa na yung pakikipag-isa mo kay Kristo. Yung union mo kay Kristo. Yung being one with Christ is the foundation of divine alignment. Yung pag-ayon mo sa Kanya, yung pagsunod mo sa Kanya, yung lahat ng gagawin mo sa Kanya, ang foundation nito, ang saligan natin ay ang ating pakikipag-isa kay Kristo. And Jesus Christ is our foundation. He is the cornerstone. Siya yung ating saligan. Kaya kapag si Yesu Kristo ang pundasyon mo, hindi shaky ang buhay. Kaya ang tao nakikinig kay Jesus at hindi ginagawa yung sinabi ni Jesus ay katulad ng isang tao nagtayo ng kanyang bahay, ng kanyang buhay sa buhanginan. Shaky foundation. Pero yung tao nakikinig, nakiisa kay Kristo at ginagawa yung kalooban ni Kristo. Sa katulad ng isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay, ng kanyang pamumuhay sa ibabaw ng bato. And it speaks about the Lord Jesus Christ. And you will be strong in life. Kahit anong pagsubok, kahit anong problema, kahit anong examination ng buhay. Kasi ang buhay may mga examinasyon, may mga test, may mga testings. Hindi lang sa pag-aaral ang test. Okay? Preparation ng test, kaya ka nagte-test. May quiz na naman. May test na naman. Yung iba nagre-reklamo, si ma'am, si sir, nagpapatest agad. No? Training yon para maihanda ka na mag-prepare ka lagi. Yun. Kaya sa totoong buhay, may mga test. Hindi lang quizzes yan. Long test. Mahabang pagsusulit ng buhay. At yun ay para maging lantay kang ginto. Ayan. Lantay ang pananampalataya mo. So, today, as we begin the year 2026, we declare that the year 2026 is divine alignment. Paulit-ulit po tayo dito. Divine alignment ng 2026. Talagang iayon mo sarili mo sa Panginoon. Kung nais mong makita ang galaw ng Diyos, iayon mo sarili mo. Kung nais mong makuha yung pagsang-ayon, yung approval ng Diyos, ayon mo sarili mo. If you want awakening or revival, align yourself to God. If you want abundance of God's goodness, align yourself to Him. Alignment and partnership can only happen when we are joined with the Lord. And this is our text, 1 Corinthians 6:17. Basahin natin ng malakas. Ready? Sabay-sabay. Go! But he who is joined to the Lord is one spirit with Him. Tinalakay natin ito last year. In-expound ko ito last year. Nire-remind ko ulit kayo sa ganitong salita. Because si Lord, lagi niyang uulitin sa iyo yung isang bagay na hindi mo isinakatuparan. Pag hindi mo ginawa, uulitin ni Lord sa ito. Sino sa inyo may alagang pusa? Taas ang kamay. Pusa. Meow, meow. Paano nyo tinitry ang kalagaan yung pusa para dudumi lang siya sa isang lugar? Di ba? May katuturo. Ngayon, pagka doon pa rin siya dumi, anong ginagawa nyo? Nginungod-gud yung, di ka na natuto ha. Diba? Hanggang sa matuto siya kung saan siya dudumi. Alam niyo, minsan sa buhay natin, sa paglilingkod sa Panginoon, minsan nasusubsub tayo sa buhay para matuto tayo. Minsan nadadapa tayo para matuto tayong tumayo. Training ni Lord sa atin yan. Okay? So, this is one of His trainings sa atin na maintindihan mo, siya na nakiisa, ikaw na nakisama sa Panginoon. Colossians chapter 2 na he who received Jesus Christ as your Lord and Savior, be rooted, be established, be firm in Him.
Nga, pag tinanggap mo siya, talagang dapat magkaugat ka. Mag-ugat ka sa pananampalataya. Ma-establish ka, maitatag ka. So the word one in that verse is the key to living a spirit-filled life. Ang pagiging kaisa kay Kristo ay isang susi para ikaw ay mamuhay sa Espiritu. Why? Because you are a spirit being. We were born in the Spirit. Na born again ka. Kaya nga, napakahalaga ng born again experience eh. Nung na born again ka, hindi ka na born again. Kaya nga nung sinabi ni Lord yan kay Nicodemo, sabi ni Nicodemo, mataas ang pinag-aralan ni Nicodemo sa Israel, ang tindi ng kanya natutunan, sabi niya, papasok bang muli ako sa tiyan ng nanay ko? Sabi sa kanya ni Lord, tagapagturo ka, pero hindi mo naintindihan yung sinasabi ko sa iyo. Sabi ni Lord, ang ipinanganak na tao, tao nga. Pagka ipinanganak ang tao, tao ka. Mabubuhay kang tao. Mag-isip kang tao. Magdidesisyon kang tao. Pero ang ipinanganak sa Espiritu ay mabubuhay sa Espiritu. Mag-iisip sa Espiritu. Mananatili sa Spirit living. Yun ang context ni Lord. Na ang ipinanganak sa Espiritu ay malaya. Narinig mo ang huni ng hangin, pero hindi mo alam kung saan patungo. It speaks about the leading of the Holy Spirit. It is the Holy Spirit that will lead somebody who were born in the Spirit, that he or she must be led and directed by the Holy Spirit. So, being one with the Lord is the key to living a spirit-filled life. Mabuhay tayo sa spirit-filled na pamumuhay. Being one in Christ is not a religious ritual, it is a spiritual reality. Mga kapatid, spiritual reality ito. Ito ang katotohanan na magbabago ng ating buhay inside out. Pag naging clear sa ito, naging maliwanag sa ito. You see, the power of one means the spiritual power released when we live in union with Christ. So the power of one, ito, ang ibig sabihin nito, yung kapangyarihan ng Panginoon, nare-release sa'yo because you are one spirit with the Lord. Hinahayag niya sa'yo. Nangungusap siya sa'yo. Nagsasalita siya sa'yo. Kaya ako, I've heard the voice of God because I tune with Him in the Spirit. And He will lead you to walk in the Spirit, to live in the Spirit. And so, the power of one also means you do not operate independently. Ang ibig sabihin ng kapangyarihan ng isa, kaisa ka ni Kristo, hindi ka nabubuhay nang hiwalay kay Kristo. Kasama ka ni Kristo. Kaisa ka ni Kristo. And being one with Christ, kumbaga nagkakaroon din ng transformation sa iyo. Na si Kristo rin nakikita sa iyo. Si Kristo o yung kanyang salita ni Kristo ang narinig sa iyo. You operate with Christ. Mga kapatid, itong pag-aaral natin na to, gusto ko po kayong magkaroon ng malalim na pagkaunawa dito. Maintindihan mo ito. May pamuhay mo ito. Hindi mo lang ito marinig, kundi ma-apply mo sa iyong buhay. Na hindi ka dapat nag-ooperate independently with the Lord. We're not independent with the Lord. Hindi tayo pwede mag-declare ng independence kay Lord. We need to depend on Him sa bawat area ng buhay natin. Spiritually, mentally, emotionally, physically, financially, we need to depend on the Lord. We need to operate with Christ. And that is the meaning of the power of one. The power of one refers to the spiritual reality and authority that flow from our union with Christ. Ito ay tumutukoy sa isang spiritual na realidad ng katotohanan ng kapangyarihan na nagfo-flow sa atin. Kaya ang paglilingkod kay Lord ay hindi siya boring. Hindi boring si Lord. Ang buhay kay Lord ay buhay. Ang paglilingkod kay Lord buhay. So pagka nagpipreach ka o nagtuturo ka o nagpipray ka na parang boring yung pakiramdam mo, it's because you are living in your flesh, meaning in your own will. That's why you need to subject your flesh, your mind,
your will, your emotions to the Spirit. I-subject natin doon para tayo po ay daluyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. The power of one declares that the believer is not merely connected to God externally. Hindi ka lamang connected kay Lord externally. You are connected and made one in Christ internally. Take note, spirit to spirit. If you want to experience life from grace to grace, favor to favor, you must live from spirit to spirit. If you want to experience the glory of God, from glory to glory, from growth to growth, you must live in the spirit to spirit, being one with Christ. You see, this oneness is not symbolic. It is a change of being. Pagbabago ito ng buhay. No? Sa ibang lingwa ito, parang ontological. Pagbabago ng nature. Parang metamorphosis. Yun ang ibig sabihin ng pagbabago. Na pagka-isa ka ni Kristo, nagiging new nature ka. That's why the Bible says in 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. New nature. Naging bago ka. Hindi ka nag-improve. Hindi ka natawag na yung kumbaga another version. Hindi. Kundi there is a new nature inside of you. Why? Because you are spiritually dead. Lahat ng tao patay. Kahit na mabuti ang buhay nila, kahit na mataas ang pinag-aralan nila, kahit na ano na accomplishment nila sa buhay, spiritually, they are dead. Without joining with the Lord, without being one with the Lord. Kaya nga the Bible says, if anyone is in Christ, before to be with Christ, we need to be in Christ. Kaya nga ang gospel ang teaching ni Paul very so deep, napakalalim. Kapag ina-analyze mo siya, you must be in Christ first so that the presence of Christ be with you. Kinakailangan ikaw mismo ma-internalize ka, mabago ka, magkaroon ng new nature sa'yo. No? It's a change of being. His life becomes your life. His nature becomes your nature. His love becomes your love. His faith becomes your faith. Mamaya, ma-expound natin yan. So today we will discover how this union with Christ give us life, authority, and holiness. Yung being one with Christ. He who joined with the Lord, he who is joined to the Lord is one spirit with Him. So how does this union with Christ give us life? Paano itong union, itong power of one, itong pag-ipag-isa kay Kristo ay nagbibigay sa atin ng buhay, ng authority, ng kabanalan? First, union creates life. Ang pakikipag-isa kay Kristo ay nagki-create ng buhay sa atin. He made us alive. He made us alive. Nung ipinanganak tayo sa Espiritu, nung tinanggap mo si Kristo, when you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, His life begin to flow inside of you. Yung buhay niya, nagiging buhay natin. 1 Corinthians 6:17, complete Jewish Bible says, but the person who is joined to the Lord, take note, is one spirit. One spirit. Ang taong nakipag-isa kay Kristo ay isang espiritu sa Kanya. Christ is spirit. He is a spirit being. Nagkatawang tao siya. Ipinakita niya sa atin kung paano mamuhay ng matuwid, ng banal. Kaya merong tinatawag na synoptic gospel. Ano yung synoptic gospel? Yung Matthew, Mark, Luke. Pare-pareho sila ng presentation tungkol kay Jesus Christ. Pinanganak si Jesus Christ bilang tao.
Iba ang presentation ni John. Ang presentation ni John that Jesus Christ came from eternity. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, full of the glory of the Father. And the Bible says in verse 16, and of His fullness we have all received from grace to grace. You will only receive of His fullness when you are in your spirit being. The flesh will not receive the fullness of His grace. Only your spirit being will receive the fullness. That's why Jesus emphasized, you must be born in the Spirit. If you are not born in the Spirit, you are dead in the eyes of God. Patay ka sa harapan ng Diyos. Kaya kahit na nagtuturo ng Biblia, pagka hindi born again, kaya kasi may pastor na hindi born again eh. Binagtuturo nga sa Bible school, hindi born again. Kaya sabi ni Jesus kay Nicodemo, tagapagturo ka, hindi mo naintindihan yung sinasabi ko sa iyo. At pumunta pa si Nicodemo, gabi. Bakit gabi? Kasi nahihiya siya. Matalinong tao, tagapagturo siya. Sabi niya, Lord, naniwala ko galing ka sa kasama mo ang Diyos kasi wala nakakagawa ng himala maliban na kasama niya ang Diyos. Jesus said, you must be born again. You must be born in the Spirit and water. Kaya part yung yung baptism, kapag ikaw ay tumanggap kay Kristo, kinakailangan mabaptize ka because baptism symbolizes your burial. Yung paglubog sa iyo, yung paglilibing sa iyo. Nadalibing ang kasalanan mo and then you rose again. Yun yun. Kaya nga, we have the power of resurrection because we were resurrected together with Christ. And we were seated together with Christ. It is in the spirit realm. Hindi siya physical, mga kapatid. You see, but the person who is joined to the Lord is one spirit. So we are one spirit in union with the Lord. And the Lord is the source of our life. Si Lord ang source ng ating buhay. Kaya sabi ni Jesus sa John chapter 6, verse 63, Jesus said, it is the Spirit who gives life. Ang Espiritu nagbibigay ng buhay. Tandaan nyo, ang flesh, walang pakinabang. The flesh is nothing. If you live in the flesh, if you live in your own will, in your own way, walang pakinabang yon. Meron siyang pakinabang ng konti sa mundong ito, but not for eternity. It is the Spirit that gives life. He is the life giver. The flesh conveys to benefit whatever. There's no profit in it. That's why when we were born in the Spirit, we become one Spirit with the Lord. Pinanganak tayo sa Espiritu, naging isang Spirit tayo kay Lord. Binuhay niya tayo. Tayo patay sa kasalanan. Kaya ako nung una, hindi ko naintindihan ng Biblia eh. Kaya kahit ang lawyer, hindi niya maintindihan ng Biblia unless na ma-born again siya. Unless ipanganak ko si Espiritu. That's why Ephesians chapter 2 verse 1, and you He made alive when you were spiritually dead. We're dead in our sins. Totoo yung sinabi ni Lord. Kay Adam and Eve, pag kinain yung bunga ng mabuting, ng pagkakilala ng mabuting masama, mamamatay kayo. Hindi sila namatay agad-agad, but they died spiritually. Namatay sila spiritually. Namatay yung spirito nila. And the result of that disobedience, cursed and death. That's why through one man's sins, through one man's disobedience, death reigned. And Romans 5:17 says, through Jesus Christ, we receive the abundance of grace and the gift of righteousness, and we reign in life. We reign in life in the Spirit. We rule in this life. The more we continuously being one, receiving the life that flows from Jesus Christ. He made us alive. Life comes from Jesus. And that is the Zoe life. Yun yung buhay ng Diyos. John 1:4 says, in Him was life. Nasa kanyang buhay. At ang buhay siya yung liwanag ng mga tao. Pag nasa iyo ang buhay ni Kristo, ikaw ay liwanag ng mga tao. Pag wala ang buhay ni Kristo sa iyo, wala kang liwanag.
Ganun lang kasimple yan. Ang liwanag nakikita sa taong nasa kanya ang buhay ni Kristo. Sa taong kaisa ni Kristo. 1 John chapter 5 verse 12, He who has the Son has life. Ang pinapanahanan ng anak ng Diyos may buhay. Kaya tayo mayroong buhay. We are alive because of Jesus Christ. His life flows in us because we are one with Him in Spirit. He who does not have the Son of God does not have life. Walang buhay sa mga taong wala sa kanila si Kristo. Walang buhay na walang hanggan sa kanila. Walang kaligtasan sa mga taong wala si Kristo sa kanila. Kaya walang kaligtasan sa pamilya natin, sa mahal natin sa buhay na wala sa kanila si Kristo. And we need to pray for them. We need to cry out to God for them na sila ay bigyan ng liwanag ng Panginoon at sila ay makaranas ng buhay ng Panginoon. You see, to be one spirit with Christ means His life flows in you. Ang pagiging isa kay Kristo, yung buhay niya, nagpo-flow sa iyo. Spiritual life flows from Christ, not self-effort. Ang spiritual na buhay kay Kristo. Hindi sa ating sariling gawa o kakayanan. This life is supernatural. The life of Christ is supernatural. Union creates life. And that is the life of God. The Zoe life. This is supernatural. This is eternal. This is powerful. Kaya, maliwanag na nais ng Panginoon na makuha mo ito. Ang ilaw, kaya may liwanag, nakakonect sa kuryente. The moment na hindi nakakonect sa kuryente yan, walang ilaw yan, walang liwanag yan. So is your life. You need to be connected or to be in union with Jesus Christ. That's why it's an everyday life eh. Everyday life na nakakonect ka sa Kanya. Kaisa ka ni Kristo. No? Yung buhay niya kumikilos sa'yo. That's why Paul, the most famous, the very powerful apostle, said this word. Galatians 2:20. Basahin natin ng malakas. King James Version to, mga kapatid. Ha? Basahin natin ng malakas. Ready? Go. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Praise the Lord. Can we give Him that praise? So yung buhay ni Kristo, nananaig kay Paul. Sabi niya, napako ako kasama ni Kristo. Tayo rin. We were crucified together with Christ. Napako yung kasalanan natin sa Kanya. Hindi na tayo ang nabubuhay sa sarili natin. Si Kristo na. And that is the resurrection life. Kaya dito, in-explain natin, kahit sa communion, it's not just about death or remembering Jesus. It's about reminding yourself of living the life of Christ. Kasi yung bread speaks about Christ. When you receive the bread, you receive continuously the life of Christ, the health of Christ, the perfection of Christ, the holiness of Christ. Yung kanyang healing, yung kanyang kagalingan, tinatanggap mo. And you must act with faith in receiving that life. Not just to remind yourself of what Jesus did, but to live in what has happened. Kung ano yung nangyari, pamuhay natin. Kung ano yung naganap, napako tayong kasama niya. Nung inilibing ang Panginoon, kasama tayong inilibing through baptism. Nung si Jesus Christ nag-resurrect, kasama tayo nag-resurrect. We were seated in Him.
We have been resurrected. We were risen together with Christ. He made us alive. Binuhay niya tayo. At kung ito maliwanag sa atin at naka-align tayo dito, you will not live a defeated life. Take note of Paul, sabi niya rito, Christ lives in me. The life which I now live in the flesh, yung buhay na pinamumuhay ko sa laman, sa pagiging tao, ipinamumuhay ko sa pananampalataya ng anak ng Diyos na nagmahal sa akin. Yung pananampalataya niya, nasa akin. Nabubuhay ako sa kanyang pananampalataya. Nagkaroon niya tawag na another level, another dimension of faith. Kasi when you believe in Christ, it's your faith eh. Pero pagkakaisa ka na ni Kristo, it's no longer your faith. It is His faith flowing in you. Kaya may mga dakilang himala. May mga matitinding manifestation. Because it's no longer your faith. Your faith, your little faith, will bring you to heaven. But His faith, His great faith, will bring heaven to you. Nagets natin? Na yung maliit nating pananampalataya magdadala sa atin sa langit. Dahil sumampalataya ka kay Kristo. Pero hindi yun yung bottom line. Hindi doon nagtatapos. It's about walking and living by the faith of the Son of God. Nabubuhay ka sa pananampalataya ng anak ng Diyos. It's no longer your faith. It's about His faith flowing in you because He loved you and gave Himself for you. Gets natin? Naintindihan natin to? Naintindihan natin Galatians 2:20? Kaya I love going to other verses, other scripture, other translation, no? Hindi lang tayo New King James Version. Bago ako tumingin sa New King James Version, tinitingnan ko muna yung King James Version, yung original version. And then, tinitingnan ko New King James Version, kung ano sinasabi. Minsan nag-iiba eh. And you need to go to dun sa pinaka-original version. Na mabuhay tayo sa pananampalataya ni Kristo. Hindi sa pananampalataya natin kay Kristo. Kasi yung pananampalataya natin kay Kristo, yun yung beginning, yun yung simula. Pero hindi tayo dapat laging nandun sa simula. Laging nandun tayo sa pagpapatuloy. That is no longer your faith. It is His faith working, flowing inside of you. Amen? Nagets natin ito? Maliwanag ba ito sa atin? Pwede nyo akong pagka may question kayo, pwede nyo, Pastor, di ko maintindihan eh. Okay, sino may question regarding this? Habang nagsalita ako, kasi pwede na papabilis ako, baka maiwanan ko kayo. Di ba? Bip muna ako. Kasi nakakita ako ng pwede magtanong. Okay, sino may question? Yung pasimula ng paglilingkod natin, dinala tayo. Kasi yung salvation natin is not about us eh. It is the work of the Holy Spirit. It is the Holy Spirit that brings conviction for us to believe in Christ. That is the beginning. Pero hindi tayo palaging pasimula. Hindi palaging puro pananampalataya natin. It's no longer you who lives. It's no longer your faith. It's about His faith living inside of you. It's about Christ. Kaya yung faith ni Christ, naging faith niya kasi Christ lives in me. Si Kristo ang nabubuhay sa akin. Pag si Kristo ang nabubuhay sa'yo, ano ibig sabihin nun? Yung pag-ibig niyang mananaig sa'yo. Yung pananampalataya niya mananaig sa'yo. Kasi siya nabubuhay sa'yo eh. Pag ikaw nabubuhay sa sarili mo, pag-ibig mo, pagmamahal mo. At tandaan natin, yung pag-ibig mo, yung pagmamahal mo, nauubos. Nadidrain ka. Kasi nagtatapos ang tao. Ang tao may katapusan. Ang pasensya mo may katapusan. Mauubos ang pasensya mo.
Kaya nga ako lagi ang counseling ko, nagkakasal, sa umpisa pag-ibig ninyo. Pero pagka si Kristo na ang nanaig sa inyo, it's no longer your love for your wife or your love for your husband. No longer that. Kaya sabi ko kay Grace mas mahal ko siya kaysa sa pagmamahal niya sa akin. Bakit? Hindi na pagmamahal ko to pagmamahal na ni Lord sa akin para sa Kanya. Amen? Praise the Lord. Sana all, Di ba? Mangyayari yon. Pray lang tayo. Kuha ka ng prayer partner mo, ha? Oo. Magkatabi kayo. parang blessing in disguise yan, ha? Oo. Kasi, pag ang pagmamahal ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae ay kanyang pagmamahal, ang pagmamahal mo nagtatapos. Nauubos yan. Pero pagmamahal na ni Lord, ang buhay na ni Lord ang nasa iyo, wala nang katapusan yon. Doon napapasok yung talagang kahit hindi mo maintindihan yung ugali ng tao, diba? Magtitiis ka. Habaan mo yung pasensya mo. Bakit? Kasi pagmamahal na ni Lord ang nag-uugnay sa inyo. Amen. Amen. Ayan. Magsama kayong tatlo. Amen. So, ang application nito, mga kapatid, meditate natin yan. Ang ganda niyang verse na yan. Lahat ng sasabihin natin, lahat ng pag-aaralan natin, nakakonect dyan. 1 Corinthians 6:17 nakakonect sa Galatians 2:20. Nakakonect yan sa Colossians 1:27, Christ in you, the hope of glory. So, internalize natin yan. Meditate natin. Pag nagbabasa ka ng Bible, minimeditate ko talaga yan. In-internalize ko yan. Bakit? Kasi salita ng Diyos yan . And the Word of God is eternal. And we have the life of God inside of us. So daily affirmations, ano to? Magsimula ka bawat araw ng, sabihin mo, tuwing umaga, Christ lives in me. His life flows in me today. Christ. Sige, sabihin natin, Christ lives in me. His life flows in me. That is Galatians 2:20. Christ lives in me. Today, I operate from His life. From His life. Not with your life, but from His life. So, identify in your areas, mamaya sa prayer ninyo, kung ano yung mga bagay sa buhay mo na parang independent ka kay Lord. Hindi ka dapat independent. Lahat ng decisions mo, dapat dependent kay Lord. Lahat ng decisions mo o mga prayers mo, naka-align sa Kanya. Okay? So, pangalawa, union produces authority. So, paano natin ito may de-demonstrate sa buhay natin? How does this union with Christ give us life, authority, and holiness? First, union creates life. Second, union creates authority or produces authority. Magpuproduce ng authority. Again, 1 Corinthians 6:17. It says, whoever is united with the Lord, ang sino mang nakisaka sa Panginoon, is one with Him in Spirit. Isa sa Kanya, isang Espiritu sa Kanya. This verse shows that our union is not passive. It must be active. We must be active in Spirit. Dapat aktibo tayo sa Espiritu. Dapat mabuhay tayo sa Espiritu. Dapat we commune with the Spirit because we are one with Him in Spirit. Whoever is united with the Lord is one with Him in Spirit. Kaisa natin siya sa Espiritu na nagbibigay ng buhay sa atin. Kaisa natin siya sa Espiritu ngayon na nagbibigay ng authority sa atin, ng kapangyarihan sa atin. Our union with Christ produces authority in our spirit being to rule and to have dominion in this life. That's why through Jesus Christ we are more than conquerors. Hindi lamang siya yung propagandang salita. No, it has power.
When you are in union, when you are one with Christ, you are more than a conqueror. Higit ka pa sa mapagtagumpay. Bakit? Because greater is He that is in you than he that is in the world. Mas makapangyarihan siya na nasa iyo. Bakit siya nasa iyo? Kasi tinanggap mo siya unless na-reject mo siya. Unless na binabaliwala mo siya yung pang-araw-araw na buhay. Na sabi mo, Lord, diyan ka lang. Total, tinanggap naman kita eh. Ligtas naman ako, pupunta ako sa langit eh. Lord, diyan ka muna. Ako nang bahala dito. No, ako na muna, Lord, ang magdadrive ng buhay ko. Ako muna ang gagalaw sa buhay ko. Pag nangyari yon, doon pumapasok yung defeat, yung pagkatalo, yung pagkabigo, nababangga tayo sa problema. At pag nabangga tayo sa problema, ang tingin natin sa problema, napakalaki. Tapos iiyak-iyak tayo, tapos hahagulgul tayo. Bakit? Kasi iniwan natin si Lord. Dapat si Lord kasama natin. Katuwang natin. Kaisa natin. Huwag mo iwanan si Lord sa buhay mo. Huwag yung ikaw masusunod. Dapat si Lord ang masunod. No? Alam niyo sa panahon ng paglilingkod ko sa Kanya, dami ko natutunan. Na hindi boring ang buhay. Yes, oo. Nakakita ka ng pagsubok, talagang may problema. Kasama yan eh, part of life yan eh. Part of growing up yan eh. But you need to focus on the Lord. Kasi ang iba sa atin, pag nakakita ng, alimbawa, malaking t-shirt na kulay puti, pag merong dumi doon, ang nakikita lagi yung dumi, di ba? Mostly ganun tayo eh. Ang nakikita natin lagi yung negative, yung mali. But we don't look beyond doon sa kaputian. Dapat tingnan natin si Lord na napakaputi, napakalaki, napakaliwanag. At ang mga problema natin ay hindi kayang maitumbas sa Kanya. Pagsubok, sisiw lang yan. Mga atake ng kaaway, mga accusations sa'yo, that's no much for the glory that is being revealed. Kaya dapat kasama mo si Lord. Pag kasama mo si Lord, successful ang buhay, matagumpay ang buhay. Amen? One with Him in Spirit means a shared life source. Ang buhay na kasama siya ay buhay na talagang kaisa, kasama, kabahagi. John chapter 15 verse 5. Basahin natin na malakas. Ready? Go. You are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. Nababasa nyo to. Alam nyo to. It is one thing to know. It's one thing to have the revelation of this. Sabi ni Jesus, siya yung puno, I am the vine, at tayo yung sanga. Siya na nananahan sa akin, nananatili sa akin, at ako ay sa Kanya, nagbubunga. Now, think about this. Kapag walang bunga sa atin, spiritually, there's something wrong. We are not abiding. Hindi tayo nag-a-abide sa Kanya. Hindi tayo nakakonect sa Kanya. O pwedeng nandiyan si Lord sa atin, tinanggap natin siya, pero yung theology natin, parang ordinaryong bata pa rin. I mean yung natutunan natin, kumbaga parang nandun lang tayo nagpaplatu ang ating kaalaman sa Kanya. Hindi ganon ang Christian life. Hindi yung tagal mo na kay Lord, pero ito yung aral mo pa rin. Hindi. There's more. There's more revelation with Him. Kasi tumatanggap ka sa Kanya. Mga kapatid, yung mga tinuturo ko sa inyo, bunga ito ng panalangin. Bunga ito ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Bunga ito ng talagang pag-aaral, ng pagbabasa. Di ba? Bunga ito ng ugnayan kay Lord. Because I want to be fruitful spiritually and also physically. So, sabi niya, without me, kung wala ako, sabi niya, kung wala ako, wala kayong magagawa. Tinanggap mo nga siya. Di ba? Kaya hindi rito patagalan ng pagtanggap kay Lord eh.
Nung tinanggap mo siya, nung nakiisa ka sa Kanya, ito ay pamumuhay na kasama siya. Hindi yung tinanggap mo siya ng 5 years, 10 years, or 20 years ago. Tapos, if you will evaluate yourself, ano na ba ang nangyari sa akin? Ano yung bunga ko? So sabi niya rito, ako yung puno, kayo yung sanga, ang nanatili sa akin at ako ay sa kanya, ay nagbubunga ng marami. May pagbubunga. Kaya nga, nag-aaral tayo din sa first quarter na to, inaayos natin yung spirituality natin, at sa March, yung mindset, para pagdating ng second quarter, alam natin yung gagawin. Kasi pag hindi tayo naayos, kahit anong turo na ituro sa inyo, at walang malinaw na pagkaunawa, na kaisa ka ni Kristo, ang buhay ni Kristo nasa iyo, at hindi mo pinamumuhay ang buhay ni Kristo, then you will be the same again and again. Kahit na tumagal pa ng maraming taon. Kaya nga, example sa atin yung narrative, yung kwento, yung istorya ng children of Israel. 40 years. Paikot-ikot lang sila at naubos sila. I don't want to experience that here. Magsi-celebrate tayo ng 22 years. Sana mag-grow tayo. Nawa, mag-grow tayo. Lumago tayo. At ang growth natin ay nakasalalay sa buhay ni Kristo sa atin. Kung paano natin pinamumuhay ang buhay ni Kristo sa atin. At kung paano yung kapangyarihan niya ay dumadaloy sa atin. A branch cannot bear fruit unless it is connected to the vine. Hindi magbubunga sanga kapag hindi ito nakakonect sa puno. When you are united with Christ, your authority flows naturally. Naturally. Yung authority, yung kapangyarihan niya, natural sa iyo. So align your daily actions with His Word to release authority over your situations. Kung nasa iyo si Kristo, dapat yung salita ni Kristo nasa iyo. Dapat ina-apply mo yung salita ni Kristo sa iyo. Na maniwala ka na kaisa ka ni Kristo. Amen? Can we say this? I am one with Christ. And His authority works through me. Ayan. Ako ay kaisa ni Kristo, yung kapangyarihan niya gumagalaw sa akin. Ako ay kaisa ni Kristo, yung buhay niya ay kumikilos sa akin. Amen? Amen? Praise the Lord. Pangatlo, union brings holiness. 1 Corinthians 6:17 in the Expanded Bible. But the one who joins with the Lord, so titingnan natin dito mga kapatid yung iba't ibang version, translation ng 1 Corinthians 6:17 because this is so powerful. Na pag nakipag-isa ka sa Panginoon, mayroong benepisyo. Ang equivalent nito na exposition ni Paul ay ang nakipag-isa sa isang prostitute, nagiging kaisa ng prostitute. And we should not be one with the world, but one with Christ. The one who joins with the Lord in spiritual union is one spirit with the Lord. So here we see in 1 Corinthians 6:17 that in spiritual union, take note of this, there is an spiritual impartation. There is an impartation of life and nature of the Lord. If you are one with the Lord, you have that spiritual union with the Lord, you are one spirit with the Lord, take note of this, merong impartation ng buhay, merong impartation ng nature ni Lord. That's why if anyone is in Christ, he is a new creation, a new nature. Kaya dito pagka tinanggap mo si Lord, totoo mong tinanggap si Lord, kaya makikita mo, kapag totoong tinanggap ng isang tao si Lord, merong transformation, may changes. Kasi nangyayari sa atin dito, tanggap ko si Lord. Purihin ng Panginoon. Pero hindi niya naintindihan yung impact ng pagkilala kay Kristo. If you receive the Lord Jesus Christ and make Him the Lord of your life, you are one with Him. He makes you alive. His life is in you.
And there's an impartation of life and of His nature. Ano bang kalikasan ni Kristo? Si Kristo ay banal. Namuhay siya ng banal. Kaya nga may nagsabi na comparison, si Kristo, si Jesus Christ, si Muhammad. Muhammad ng Islam. Sabi niya, si Muhammad, mamamatay tao. Ang propeta nila, mamamatay. Bakit? Kasi nagko-colonize siya, pinapatay nila mga tao pagka ayaw tanggapin ang Islamic belief. Si Muhammad, inasawa niya ang 9 na taon na bata. At hindi lamang siya nag-asawa ng 9 na taon na bata. Nag-asawa siya ng maraming babae. Inasawa niya lahat. Lahat ng mga asawa ng mga babae yung pinagpapatay niya para yung mga asawa ng babae maging asawa niya. And yet you follow Muhammad. And here is Jesus Christ. Jesus Christ lives in holiness. Jesus Christ changed a person. Si Jesus nagbago ng buhay ng isang tao. Si Jesus nagpagaling. Si Jesus hindi nanakit ng tao. Si Jesus Cristo hindi pumatay ng tao. So dito nagkakaroon ng kaliwanagan ng mga tao. Sino susundan mo? Si Muhammad na inyong propeta o si Jesus Christ? At ang buhay ni Jesus Christ, kapag siya'y nasa iyo, then you are one in life, one in nature, one in spirit. And one of His nature is holiness. Holiness is the nature of the Lord. Holiness flows from the Lord. Holiness is His identity. Ang kabanalan ay Kanyang pagkakakilanlan. Banal si Kristo. Holiness is the Lord. The Lord is holy. That's why when Isaiah saw the Lord sitting on His throne, high and lifted up, he said, the seraphim cried to one another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. And He is Jesus Christ. Na sinasabi ni John the Beloved in John chapter 12, na nakita ni Isaiah. Ang nakita ni Isaiah na nakaupo sa trono ay si Jesus Christ. He is our Yahweh. He is our Lord. He is holy. And the Bible says in 1 Peter chapter 1 verse 15, because He is holy, therefore He said, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Dahil banal ang tumawag sa iyo, banal ang nasa sa iyo, banal din ang pananalita mo, banal ang pag-iisip mo, banal ang pagkilos mo, banal ang pamumuhay. Amen? Because He is holy. You are one with Him. His nature is holiness. And because He is with you, you are one in spirit with Him. You have that spiritual union with Him. Then His holiness is imparted with you. And the Bible is saying, telling us, as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Maging banal ka sa lahat ng iyong ginagawa. Union sets the boundaries naturally. Kapag nakipag-isa ka kay Kristo, mayroong boundary sa buhay mo. Why? Because you share the same nature with Christ. And that is why 2 Peter chapter 1 verse 4 says, it says, by which have been given to us exceedingly great and precious promises. Binigay niya sa atin yung kanyang mga matitinding pangako. That through His word, you may be partakers of the divine nature. Naging kabahagi ka ng banal na kalikasan ng Diyos. Hindi tayo nagiging Diyos, kundi yung kalikasan ng kabanalan niya, yung kanyang karakter, yung kanyang kabanalan, nagiging kabanalan mo, nagiging karakter mo. Amen? Yun. Kaya napakaganda ng union with Christ. Union. Amen? Merong impartation. Kaya kapag ang isang tao na nasa Panginoon, no, kumbaga nasa si Lord, no, kaysa kanya, okay? Tapos nag-fall ka sa immorality. Wala kang moral ascendancy. Why?
Because you are His representative. You are His messenger. You are His ambassador. We are His ambassador because we are partakers of His divine nature. Yung kalikasan niya, kalikasan natin dahil nakiisa tayo sa Kanya. And 1 John chapter 3 verse 9 says, basahin na malakas. Ready? Go. Walang sino man na ipinanganak ng Diyos ang magpapatuloy sa kasalanan dahil ang binhi ng Diyos nasa Kanya. We are born not of corruptible seed, but of incorruptible seed, which is the Word of God that lives forever. Na born again tayo dahil salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay si Kristo. At si Kristo ay nasa atin, kaisa tayo ni Kristo, yung binhi ng Diyos. Yung tinatawag na DNA ng Diyos. On another version, the divine sperm of God. The DNA of the Lord remains in us. And we will not continue to sin. Kaya ako minsan, pagka nanonood ako, parang hindi ko pakiramdam pinapanood ko. Alis ako. Yung bang, kapag isang bagay na parang napapakinggan ko, parang the Spirit within me telling me, I don't want what you are hearing. So, lumalayo ako. Because I have the DNA of God. I have the seed of God. And therefore, you will not be conformed to this world, but you will be transformed by the renewing of your mind. Binabago mo yung kaisipan mo. Kaya yung continuation ng pag-aaral na ito natin, ay ang pagbabago ng kaisipan. Kasi kinakailangan makontrol ng espiritu natin yung ating mindset, yung kaisipan natin. Kasi pag hindi na-control ng espiritu natin yung kaisipan natin at yung kaisipan natin nag-dominate sa espiritu natin, then we will live in our own way, in our own will, in our own flesh and desires. That is the defeat ng ating buhay. Pagkatalo sa buhay natin. Kaya nga magkaroon ng pagbabago. Kaya nga ang espiritu natin ang tutulong sa atin upang magkaroon ng pagbabago ng isipan natin. Kasi pag hindi na bagong isipan natin, no, utak pa rin tayo ng katulad ng dati. Hindi tayo na bago. Ibig sabihin, hindi ka naging totoo sa pagkilala at pakikipag-isa kay Kristo. Kaya anumang bagay na ginagawa natin sa buhay natin, nagsisimula sa isipan natin. Kaya yung isipan natin dapat kinokontrol ng ating spirit being. By Chinese, before tattoo in the body, tattoo in the mind. Bago tattoo daw sa katawan, tattoo muna sa isip. Kaya kailangan yung isip natin, makontrol natin. Taking every thoughts captive, sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 10. I take every thoughts captive to the obedience of Christ. Yung kaisipan ko, talagang kinuhuli ko, yung hindi tamang kaisipan, pinapasakop ko kay Kristo. So, walang sino man ay pinanganak ng Diyos. We are born in the Spirit, we are born again. Kaya ang pagiging born again na hindi relihiyon, ang pagiging born again ay pagiging kabilang sa pamilya ng Diyos. Pinanganak ka sa Espiritu, sapagkat ang Diyos Ama, ang Diyos ng lahat ng Spirit being. Righteous Spirit being. And we were born in the Spirit for us to live in the Spirit so that the will of God will continuously remain in our lives. That we will not go on sinning because we have been born of God. Di tayo magpapatuloy sa kasalanan dahil tayo pinanganak ng Diyos. Na born again ka. Pinanganak ka ng Diyos. You don't avoid sin to become holy. You avoid sin because you are already one with Christ. Hindi mo nilalayo, hindi ka lumalayo sa kasalanan para maging banal. Kundi lumalayo ka sa kasalanan dahil kaisa ka ni Kristo. Identified ka kay Kristo. Ang buhay ni Kristo ay nasa iyo. When you are one with Him, sin becomes inconsistent with who you are. Hindi magiging consistent sa iyo ang kasalanan. Inconsistent sa iyo. Ibig sabihin, hindi ka magpapatuloy sa kasalanan. You see, the power of one is the foundation of Colossians 1:27. Christ in you, the hope of glory. Si Kristo nasa iyo. At dahil si Kristo nasa iyo, yung buhay ni Kristo nasa iyo. Dahil si Kristo nasa iyo, yung nature ni Kristo nasa iyo.
Dahil si Kristo nasa iyo, yung kalikasan niya, yung katangian niya, yung ugali niya nasa iyo. Yung espiritu niya nasa iyo. And therefore, siya ang reflection mo. 1 John 4:17, as He is, so are we in this world. Amen? Dahil si Kristo nasa iyo, ikaw ay reflection niya, at kung ano si Kristo, ganun ka sa mundong ito. We are His representatives. We are His ambassadors. We are His people. Anak ka ng Diyos. Reflection ka ng Diyos. As He is, so are we in this world. And therefore, we live in the Spirit. As we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Kung tayo nabuhay sa Espiritu, dapat lumakad tayo sa Espiritu. Ibig sabihin ng paglakad sa Espiritu, pamumuhay sa Espiritu. Mamuhay tayo na nananaig sa atin yung Espiritu. Yung Spirit being natin. Yung totoong ikaw. Yung ipinanganak sa Espiritu. Dapat, sabi ni Jesus, He who believes in me out of his innermost being, in other words, in his spirit, shall flow rivers of living water. Your spirit is one with the Spirit of the Lord, and therefore, life will flow inside of you. Life will flow in your words. Yung salita mo, puno ng biyaya. Pagka yung espiritu mo, kaisa ni Kristo. Pagka yung espiritu mo, hindi kaisa ni Kristo, ang lalabas sa bibig mo, puro negative. Puro degrading words. But if you're one with Christ, you will speak with grace, with favor. So, you will live in the Spirit. And the power of one means you think from Christ's mind. You have the mind of Christ. You act from Christ's life. Nag-isip ka na katulad ni Kristo. Gumagalaw ka, kumikilos ka na katulad ni Kristo. You speak from Christ's authority. Nagsasalita ka ayon sa authority ni Kristo sa iyo. You resist sin from Christ's nature. Lumalayo ka sa kasalanan. Ayaw mo ng kasalanan. Namumuhi ka sa kasalanan. Bakit? Kasi namumuhi ang Diyos sa kasalanan. Bakit? Kasi ang Diyos nagmamahal sa iyo. At nagmamahal ka sa Diyos. Right? Because Christ is in you. And remember, Christ is the beloved Son of God. The Father said in heaven, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. And if Jesus Christ is in you, you are one with Jesus Christ. You are one with the Lord in spirit, one in spirit. Then God is well pleased with you. Natutuwa ang Diyos sa iyo. Nag-iisip kang katulad ni Kristo, gumagalaw ka na katulad ni Kristo, lumalayo ka sa kasalanan at kasamaan dahil nasa iyo ang kalikasan, katangian ni Kristo, and you minister from Christ's power. You become that channel of blessing of His power. At ito yung continuity nito. One with Him, one life, one authority, one expression. Amen? Nagets natin? Kapag isa ka kay Kristo, may isang buhay tayo kay Kristo, may isang pamamahala, may isang expression. So, anong dapat natin gawin ngayon? Para may sakatuparan natin to. Simple lang, mga kapatid. Surrender natin yung isip natin, yung puso natin, yung decision natin kay Kristo. Amen? Let's bow our head, close our eyes. Let's pray. Father, in the name of Jesus, as Jesus is, so are we in this world. As Christ is, so are we. As He is, so are we. Christ in us, our hope of glory. Lord, help us to evaluate our life. Ang isip ba namin, isip ni Kristo? Ang pananalita ba namin, galaw namin, ay nakaayon sa Kanya. Lord, help us, Lord, to evaluate ourselves. Lumago kami, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo. If you want to experience the power of one, that union with Christ, para baguhin ang iyong buhay, tayo tayong lahat. Let's pray. Father, in Jesus' name,
Pakilagay natin ang kamay natin sa dibdib natin, sabihin natin, Lord Jesus, I choose to be one with you. Lord, unite me fully with you. Let your life flow in me. I want to partner with you in all that you are doing this year, 2026. Align my heart, my mind, my actions with your spirit. Lord, I surrender my life to live in your union today. In Jesus' name, amen. Amen. Lord, thank you so much, oh God, for your word. For 1 Corinthians 6:17, Lord. Thank you for the revelation, for the insight of this verse. Na ikaw ang buhay namin, Panginoong Hesus. Ikaw ang aming kalikasan. Ikaw ang aming katangian. Panginoon, ikaw ang aming katuwiran. Ikaw ang aming kabanalan. Ikaw ang aming kapangyarihan. And thank you, Lord, for reminding us that as we join with you in our spiritual union, we are one spirit with you. One in life, one in authority, one in holiness. In Jesus' name, amen and amen. God bless you.